Magandang araw mga kayani at welcome ulit sa Relax with Yani. Ito ang inyong Ate Yani at syempre ano ba ang issue natin ngayon? Ano ba yung mga magagandang pag-uusapan natin ngayon? Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang tanong ng lahat. Magkano ba ang kinikita ng massage therapist dito sa Pilipinas? Gusto mo bang kumita na malaki as a massage therapist dito sa Pilipinas? Pag sinabing malaki, 4 digits, malaki na yon. Yun. O 5, 'di ba? So, kailangan may apat ka na 'to. May apat ka na puntos na 'to, itong points na 'to dapat may apat ka niyan. Ano yung apat na 'yan? Una, skills, meron kang kakayahan. Pangalawa, professional, dapat professional ka. Pangatlo, kindness, dapat may puso. O siyempre ihuli ko yung pang-apat, o ha? O siyempre si Mayor, yung pang-apat ihuli ko 'yan. 'Pag gusto niyong malaman yung pang-apat, ito ang pinaka kahit di ka magaling, di ka professional, hindi ka kindness, pero meron kang pang-apat na 'to, hintayin mo, sasabihin ko sa'yo sa dulo, ha. Pero siyempre unahin muna natin yung number one, ayan. Yung apat na puntos na 'to, unahin natin yung number one, yung huli, yung pang-apat sasabihin ko sa'yo sa huli. Ayan, yung una, yung skills. Ang isang matagumpay na therapist ay dapat skilled. Kaya nga sinasabi, skilled, diyan ka pinabayaran sa galing mo sa paghihilot. Pag sinabing skilled, tama yung pressure mo. Kaya mo ng hard, kaya mo ng medium, kaya mo ng soft. So yun, kung hindi mo kayang i-hard, ibigay mo sa Amazona. Charot. Pag sinabing skills, dapat alam mo yung ginagawa mo. Sa ulo mo yung sequence, alam mo kung saan masakit. Pag tinanong ng kliyente, anong klaseng masaheng ginagawa mo, masasabi mo siya kung shiatsu, Swedish, Thai massage, o reflex. Pag sinabi ng kliyente mo, gusto ko magpa-shiatsu. So, yun. Dapat, alam mo kung ano yung skilled na meron ka. Alam mo, skilled ka. Yan. So, hindi ka lang magbe-base sa sequence na ibinigay ng spa. Pag sinabi ng kliyente mo na customize, kaya mo i-customize. Pag sinabi sa'yo na masakit ang likod, push tayo, puro likod lang. So, yung skills mo, masasabi mo na kahit nakapikit ka, alam mo yung ginagawa mo. Hindi ka nagbe-base sa puro sequence or pag sinabing masahe, basta ka lang nagmasahe. Dapat alam mo kung saan tumama yung kamay mo. Kasi kung hindi mo alam kung ano yung ginagawa mo, may pagkakataon na mapilaya mo yung kliyente mo, o mas lalong sumakit yung katawan niya. So, kailangan skilled ka, alam mo yung ginagawa mo, kahit tulog ka or nakapikit ka, alam mo kung saan tumatama yung kamay mo. Mamaya tumama yan ng kliyente mo, di yari ka na. So, dapat pag-aralan mo mabuti kung ano yung serbisyo na ibinibigay mo at yun ang ibibigay mo sa kliyente mo. So, pangalawa, professionalism. Pag sinabi professionalism, pupunta ka sa kliyente mo o haharap ka sa kliyente mo na maayos ka, hindi ka amoy putok, hindi ka amoy bagoong, nakaayos yung buhok mo, katulad dito, dapat ganyan ang 'yan, professional, maganda ka tignan. Hindi porket masahista tayo, mukha na tayong binarag-barag diyan na labandera, o 'di ba? Hindi gano'n, dapat maayos, malinis ang damit, naglagay ka ng deodorant sa kilikili, naghugas ka, nagpalit ka ng underwear, gano'n. Naggupit ka ng kuko, hindi ka naglalagay ng cutic sa kuko, o 'di ba? Paano ka maghihilot o magmamasahe kung mahaba yung kuko mo, 'di tatama yan sa balat ng kliyente mo, masakit 'yun. Yan ang ibig sabihin, dapat maayos kang tignan, malinis kang tignan kasi haharap ka sa kliyente mo, hahawak ka ng kamay nila, aapak ka sa bed nila, lalo na yung mga home service. Minsan ang mga kliyente puting-puti ang bedsheet niyan. Tapos tutungtong ka sa ibabaw kasi wala silang massage bed. Minsan dun na lang kung saan sila tutulog, dun ka na maghihilot. Oh, dapat may dala kang malinis na medyas. Hindi mo ipapatong yung paa mo doon sa bed ng kliyente mo. Kasi hindi mo alam kung ano yung mga natapakan mo along the way, 'di ba? Kahit sabihin pa natin nakasapatos ka. So, dapat ganun. Lagi ka may dalang alcohol, kumpleto yung gamit mo,
Pagpunta mo sa kliyente mo, dala mo na lahat, may oil ka na, may ID ka, may bedsheet, may anong tawag dito, meron kang linen, kumpleto ka na dala. Kahit hindi nila gamitin yung dala mo, at least dala mo. Dumumi ka na, umihi ka na, kumain ka na. Huwag mo sabihin sa kliyente mo, "Ma'am, nagugutom ako, puwede ba makikain?" O, "Ma'am, na-EBS ako, puwede ba akong maka-CR sa CR?" Wag yun. Naku, ay, ewan ko ba, never pa akong sa tagal ko nagmamasahe, naihi puwede. Kung hindi mo napigilan mampaihi, pero never pa ako na-EBS. Pero nakakahiya yun kung dun ka mag-e-EBS dun sa CR ng kliyente mo, parang please kung alam mo magmamasahe ka, wag kang kumain ng makakasira sa tiyan mo, or kung sa tingin mo kumukulo yung tiyan mo, wag ka na pumunta sa kliyente. So yun, um, kung ano yung nakita mo sa kwarto ng kliyente mo, nakita mo lang, hindi mo kailangang ikwento, ano narinig mo, hindi mo kailangang ikwento sa kasama mo. Kasi grabe, yun ang ibig sabihin ng professionalism. Para tayong ano, para tayong pare, doktor, yung confidential nung kliyente mo, sa inyong dalawa na lang yun. Kung nakita mo na umalis yung asawa niya, dumating yung kabit niya, sa'yo na lang yun. Huwag mo na ikwento sa kasama mo o sa katulong niya, 'di ba? So ayun, so professionalism, kailangan importante sa lahat ng bagay. Naglagay ka ng konting pulbo sa mukha mo na hindi ka naman mukhang ano yung tawag dyan, oiling-oily, 'di ba? So ayun, um, at maayos ang damit mo. Alam niyo ba, meron akong naalala nun, hindi ko alam, kung massage therapist ba talaga siya. Pumasok ako sa isang hotel, dun kami sa lobby, nagla-log-in kami kasi bago ka umakyat dun sa room ng client mo, tatanungin nila kung anong gagawin mo, anong pangalan mo, hihingin nila yung ID mo. Tapos ako, naka-scrub suit ako, para tayong nurse. Naalala ko nung blue pa yung uniform ko nun, eh. So yun yung pinapa-suit sa'min, yun yung uniform namin dun sa spa na pinasukan ko. Sabi na isang sikat 'to na hotel, luxury hotel sa Makati. Sabay kami. Nauna ako sa kanya, nag-log-in ako. Ta's dun siya sa kabila. Sabi ko, "Anong room?" Ta's sinabi ko yung room, ganyan. Sabi nung lalaki, dun sa babae, "Anong gagawin mo dun, ma'am?" "Magma-massage po." "Oh?" Sabi nung gano'n lalaki. Pero 'di ba dapat bawal judgemental? Kasi ang itsura niya, ang kapal ng makeup niya, as in, yung lipstick niya, yung blush on niya, ta's may blue pa siya dun sa mata niya. Tapos naka-miniskirt siya na white, tapos yung blouse niya white, as in miniskirt talaga. Tapos ang medyas niya hanggang tuhod. Sabi ko, "Paano magmamasahe 'tong babae?" Ta's tinignan ko si ate kasi narinig ko si kuya, gumanon siya, "Talaga magmamasahe ka?" "Opo sir, magmamasahe po ako." Sabi niya ng gano'n. Ta's binigay niya yung ID niya, ng company ID nila, hindi ko na nakita, eh. "Ito po yung ID namin sa company," sabi niya. So, dun pa lang, sa itsura mo, sa kung anong suot mo, mahuhusgahan ka na nung kliyente kung anong klaseng masahista ka. Kasi ako, kung ako naman ay kliyente, 'di ba? Puwede 'to home service, extra service, o 'di ba, hindi maganda. So, kailangan professional ka, kung massage therapist ka, umasta kang massage therapist, magsuot ka ng massage therapist. Yun ang ibigay mo sa kliyente mo, magmamasahe ka, hindi yung mukha kang mamamalengke sa palengke or papasok ka sa club. So, kailangan mukhang masahista ka. Yun, professionalism. Pangatlo, kindness. Di talaga papasok ang mga bagay-bagay sa pagiging mabuti mo. Minsan, kahit di ka ganun kagaling, pagka nakita ng kliyente, mabait tong batang 'to, sige dagdagan natin ng tip. May mga kliyente na or may mga sabihin natin pasyente, pasyente minsan na talagang may sakit sila, kaya lang wala silang pambayad. Dun tayo papasok sa ano, law of giving. So, gumawa si Lord 'di ba ng mga batas. Pagka binigay mo yung serbisyo mo ng may puso, pagmamahal, at hindi ka naghihintay ng kapalit, yung universe, si Lord ang magbibigay ng tip sa'yo, at ang tip na ibibigay ni Lord ay bonggang-bongga, napakalaki.
Marami akong mga kilalang mga therapist na yung iba hindi na nagmamasahe ngayon kasi may mga sakit na. Minsan kahit kumikita tayo ng pera sa pamamagitan ng skills na binibigay natin, may pagkakataon na wala tayong kikitain pero kailangan nila yung serbisyo natin. May mga kadalasan sa mga kapitbahay lang, masakit yung katawan, may trangkaso, tapos walang pambayad ng hilot, luti mo. Kasi hindi mo alam kung ano yung balik nun sa'yo, gano'n. Oo, naniningil tayo, sabi nga nila, ewan ko ba, pero madalas kasi parang nai-intimidate sila na magsabi sa'kin na, "Ate Dayan, puwede bang donation?" Kasi naniningil talaga ako. "Magkano hilot sa'yo?" "Oh, ganito, 1 hour." "Ah, talaga? Oh, sige." Pero kung wala kang pera, puwede naman nating pag-usapan na masakit talaga yung katawan mo, eh, di gawan natin ng paraan. Pero kung may pera ka naman, baka naman, wag mo na akong kuriputan. So ayan, kindness, magiging mabuti sa lahat ng bagay, yun talaga ang kailangan dalhan natin palagi sa pagkatao natin. Kahit saan tayo pumupunta, massage therapist ka man, labandera ka man, kasambahay, teacher, o anong profession mo sa buhay, yung kindness dapat laging nasa puso natin. Kasi yung good karma naman ang bumabalik sa atin 'yan. Pagka mabuti tayong tao, na nakikita tayo ni Lord na ano, na nagseserbisyo tayo ng walang hinihintay na kapalit. Si Lord ang magbibigay sa atin ng kung ano yung tip na nababagay dun sa serbisyo na binigay natin na hindi tayo nag-aantay ng kapalit. So ayun, excited na ba kayo sa pang-apat? Ayan, bibigyan ko na ang pang-apat na puntos para kumita ng malaki bilang massage therapist. Pero bago ang lahat niyan, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa ating channel, Relax with Yani, Relax with Yani. Ayan, at siyempre, ang aking baby, ang Inma Liniment, huwag niyong kalimutan, please. Kung gusto niyo mag-reseller o mag-distribute ng aking napakamura at very, very effective na liniment, ayan, mag-comment lang kayo diyan at tatawagan ko kayo. Charot. So ayan, maraming maraming salamat. Eto na yung pang-apat na putos. Tandaradandanden! Asan na ba? Dali yan. Ayan na. Eto na ang ating pang-apat na puntos. Bing, bing, bing. Swerte. Kung meron ka niyan, kahit wala kang skills, professionalism, masama ugali mo. Kung lahat yung tatlo na yan, wala ka. Pero may swerte ka, be. Kikita ka talaga kahit saan ka pumunta. Alam niyo, ewan ko ba, meron akong mga kaibigan na meron akong mga naging therapist na hindi nila makuha ng sapat yung sequence, hindi gano'n kagandahan pero sinuwerte. Swerte, nakatagpo ng kliyente na walang pakialam kung magaling ka or whatever ang itsura mo, basta bibigyan ka niya. So yun na, dapat may swerte kayo. Yun yung pang-apat. Maraming salamat sa umabot sa video na 'to at nakakatuwa kasi, nakakapang-apat na episode na tayo ngayong buwan at maraming maraming salamat sa mga patuloy na tumatangkilik sa ating channel. Maraming 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 salamat. Tuloy-tuloy po tayo at, sana lahat ng video ko panoorin niyo. Kung meron nais kayo na na pag-usapan natin, share natin sa channel na 'to, i-comment niyo sa comment section at gagawin natin 'yan. So hanggang dito na lang po ang inyong Ate Yani. Relax with Yani. Relax with Yani. Bye!